Hi mga ating dude. Hi F888 family. Welcome sa inyong timeless reading. Kahit anong oras o araw mo panoorin ito, kung nagre-resonate sa'yo, ito ang mensahe mo. Sa reading na ito, titingnan natin opportunities, abundance, at guidance para sa'yo. Pero kahit anong zodiac sign ka, kahit anong sitwasyon mo, ma-access mo pa rin ang energy ng cards. Bago tayo magsimula, quick announcement lang po mga ating mga dude. Kung gusto niyo po suportahan ang channel at readings, may affiliate link, super thanks, coffee link, o pwede rin po sa GCash or PayPal. Makikita niyo po yan lahat sa description at pinned comment. Relax lang, huminga, at buksan ang puso mo sa guidance. Ready ka na ba? Let's start sa inyong timeless reading na pwedeng magdala ng clarity, abundance, at inspiration sa buhay mo. Welcome back po sa channel. Sa mga bago bumabalik at mga cross-watchers, hello po. Ang reading po na ito ay para po sa mga Taurus, Virgo, Aquarius, Cancer, Scorpio, Gemini at Aries. Ulitin ko po, para po ito sa Taurus, Virgo, Aquarius, Cancer, Scorpio, Gemini at Aries. Lalo na sa mga madalas nag-search ng Money Tarot, financial guidance, at stability readings. Kahit hindi po nabanggit ang zodiac sign po ninyo, kung kayo po ay madalas po naghahanap po or nagsisearch ng money readings, money tarot readings, financial guidance, at stability readings. May strong money energy po dito. Parang may message tungkol sa suporta, protection, at unti-unting pag-stabilize ng financial flow mo. Kung ngayon medyo kinakabahan ka sa pera, sa expenses mo, or sa future mo financially, this message is for you. Mga ating dudes, silipin nyo rin po ang description at pin comment para po sa mga important announcements, updates, support options, tips, donations, affiliate links, at private readings. At membership din po sa mga gusto pong mag-join at magpa-member sa channel po. Diretso na po tayo sa inyong reading. Respect or Pentacle card at financial support card. Respect or Pentacle, financial support at Four of Pentacles. Ito po yung pinaka-core ng reading mo. Stability and financial protection energy. Mga ating dude, may respect card ka dito. Meaning, may recognition or value na binabalik sa'yo. Pwedeng sa trabaho mo ito, sa efforts mo, or sa ginagawa mo. Parang hindi na invisible yung ginagawa mo, napapansin na. Kasabay po nito ang financial support card, which is direct indication na may tulong or flow na pwedeng dumating. Pwedeng assistance, opportunity, or even delayed support na finally nagmamaterialize na rin. Ito pong Four of Pentacles naman, ito yung energy ng holding, saving, at protection. Ibig sabihin, importante ngayon na hindi ka basta-basta mag-release ng resources mo without clarity. Pero at the same time, sinasabi rin po na may stability na gusto mong mabuo sa financial situation mo. Parang unti-unting bumabalik yung sense of control mo sa pera. Hindi siya biglaan pero nagiging stable ulit yung structure. Usod na po tayo dito sa inyong affirmation card, use your hands, at financial support card. Basahin ko po mga tengdud ang inyong affirmation card. Directing my focus onto what's thriving creates more of what I want. Directing my focus onto what's thriving creates more of what I want. Ang energy po ng combination na ito is empowerment at action at manifestation. Ito pong use your hands card, ibig sabihin po kailangan mo ring i-activate yung effort mo. Hindi lang po ito waiting energy. Gamitin nyo po ang skills nyo. Ganun po. Gamitin ang skills mo. Ito po yung mensahe sa inyo. Gamitin mo ang skills mo. At ito naman pong financial support, which reinforces na kapag nag-move ka sa tamang direction, may support system o opportunity na mag-a-align.
Parang sinasabi na hindi mo kailangan mag-focus sa kulang o sa problema. Kasi kapag ang focus mo ay nasa progress, mas lumalawak yung opportunity flow. This is mindset shift at action alignment. At ito naman pong water or cleansing card at 7 of cups. Ito naman yung emotional at mental clearing energy. Ito pong water cleansing card, ibig sabihin may kailangan kang i-release. Maaring ito ay stress, confusion, emotional baggage, o overthinking about money decisions. Kasama po nito ang 7 of cups, which represents choices, illusions, o kaya naman po confusion. Ibig po sabihin maraming options or thoughts sa isip mo pero hindi lahat ay clear or realistic. Sinasabi ni energy na kailangan mo ng clarity bago ka mag-decide financially kasi kapag confused ka, madaling magkamali ng choice. Ito po ay reminder sa inyo na i-simplify po ninyo yung mga decisions po ninyo at remove emotional noise. Okay, mga teng dude. Lipat na tayo sa respect, Pentacle card at Ancestors, Remembrance card. Ito po yung spiritual grounding at long-term support energy. Ito po yung spiritual grounding at long-term support energy. Mga teng dude, ito pong respect, Pentacle card, nagpapakita ng recognition and value. Pero this time, deeper level na siya. Parang hindi lang sa current life mo, kundi pati sa lineage or past efforts mo. Ito pong Ancestors card or Remembrance card, ibig sabihin may guidance, may protection at unseen support na kasama mo sa financial journey mo. Parang sinasabi dito na hindi ka nag-iisa sa pagbuo ng stability mo. May invisible support system na nag-a-align para sa growth at expansion mo. At minsan, yung blessings na dumarating po sa inyo, hindi lang dahil sa effort mo, kundi dahil sa long-term energy at perseverance mo. Mga ating dude, kung pagsasamahin lahat ng mensahe ng cards, may financial support na dumarating, may stability na unti-unting nabubuo, may mindset shift na kailangan, at meron din pong emotional clearing na required, at may spiritual protection at guidance. So overall, hindi ito chaotic money energy. Okay, so bigay ko na po mga lucky numbers, mga angel numbers po ninyo, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Mga maswerteng kulay, green, gold, brown, at white. At mga posibleng at mga possible zodiac signs naman po na maaring hindi man sa buong reading mag-resonate, maaring may connection po sa energy po ninyo ang reading na to. Sa mga Taurus, Virgo, Aquarius, Cancer, Scorpio, Gemini, at Aries. Good news po, may financial support, may recognition, stability building energy. At ito naman po ang challenge po sa inyo ng reading na to, confusion, overthinking, at emotional decisions. At syempre, hindi matatapos ang reading natin na hindi nyo marinig ang red flag o warning. Kailangan nyo marinig to. Sana hindi nyo na-skip. Iwas po sa mga impulsive financial choices habang unclear pa. Okay? Ang sitwasyon po niyo habang hindi pa malinaw. Iwas sa impulsive financial choices. Habang unclear pa, hindi pa malinaw sa inyo kung anong gusto nyong gawin, kung anong dapat maging desisyon. O hindi pa malinaw ang sitwasyon. Kaya po, yan, napaka-importante na umiwas po sa impulsive financial decisions. So, overall energy po ninyo mga teng dude ay financial stabilization, support system activation, at gradual improvement ng money flow po ninyo. Hindi po ito bigla ang swerte, pero ito yung klase ng energy na kapag pinanatili mo ang focus at clarity, maglilid po ito sa long-term financial stability. Maraming salamat po mga teng dude. At
sinamahan niyo po ako hanggang dito po sa dulo ng video. Ingat po kayo palagi. Sana samahan niyo pa rin po ako sa mga susunod po na readings po ninyo. Maraming salamat po.